Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, ang relasyon ng isda at kalusugan ng bato, lalo na sa mga may mataas na creatinine. Nagtataka ba kayo kung bakit kahit puro isda ang kinakain ninyo, mataas pa rin ang creatinine ninyo? Pakiramdam ninyo ay pagod kayo, namamaga ang mga paa at madalas umihi sa gabi? Ikukuwento ko sa inyo ang kwento ni Mang Tonyo, isang 68 taong gulang na taga Batangas. Si Mang Tonyo ay napakamabusisi sa kanyang kinakain, lalo na matapos siyang ma-diagnose na may mahinang bato at mataas na creatinine. Itinigil niya ang lahat ng pulang karne, maalat na pagkain, at mga pritong pagkain. Bawat kain niya ay isda lang, steamed o nilaga. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, hindi lamang hindi bumaba ang kanyang creatinine, kundi bahagyang tumaas pa. Nagulat si Mang Tonyo at nagtanong sa doktor, "Puro isda naman ang kinakain ko, bakit pagod pa rin ang aking bato?" At ang sagot ng doktor ay nakapagpagulat kay Mang Tonyo, hindi lahat ng isda ay mabuti para sa bato. May mga isda na mayaman sa purine, potassium at cholesterol na kapag kinain ng labis ay labis na nagpapagod sa bato, nagpapalapot ng dugo, at patuloy na nagpapataas ng creatinine. Nang marinig ko ito, ako rin ay nagulat, dahil akala ko rin na ang isda ay mas malusog kaysa karne at ligtas kainin ang isda. Ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple, lalo na sa mga taong higit 60 taong gulang na may problema sa bato. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na uri ng isda na ligtas kainin kung pipiliin ng tama, na makakatulong sa inyong bato na gumaan at unti-unting bumaba ang creatinine, at 4 na uri ng isda na dapat iwasan ng lubusan kung ayaw ninyong lumala ang kondisyon ng inyong bato, patuloy na umihi sa gabi at pagod na pagod. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang paksang ito, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng karagdagang mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng bato at ng mga matatanda. Ngayon, inaanyayahan ko kayong sumama sa akin sa susunod na bahagi. Bakit kailangan pumili ng isda ng maingat kapag mahina ang bato? Ilang dekada ko nang sinasabi na ang pagkain ng isda ay mas mainam kaysa karne, at totoo naman iyan. Ang isda ay naglalaman ng maraming magandang protina, madaling matunaw at mababa sa taba. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato, lalo na kung mataas na ang creatinine sa dugo, hindi lahat ng uri ng isda ay pwedeng kainin. Ang maling pagpili ng isda ay maaring magkaroon ng kabaligtarang epekto at lalong magpahirap sa bato. Bakit? Una, ang bato ay ang organ na nagsasala ng mga lason mula sa dugo, kasama na ang mga dumi, mula sa pagtunaw ng protina, tulad ng urea, creatinine, at uric acid. Ngunit ang isda, lalo na ang mga uri ng isdang dagat, matatabang isda o pinatuyong isda, ay may napakataas na nilalaman ng purin. Ang purine sa katawan ay nagiging uric acid na nagiging pasanin sa bato, lalo na sa mga matatanda. Pangalawa, may mga isda na naglalaman ng maraming potassium at phosphorus. Ito ay 2 mineral na kapag mahina ang bato ay hindi nito epektibong mailabas. Kapag mataas ang potassium sa dugo, maaari kang makaranas ng irregular heartbeats, pagkapagod, muscle cramps, o kahit cardiac arrest kung hindi makontrol. Ang labis na phosphorus ay nagiging sanhi ng pangangati, osteoporosis, at pananakit ng kalamnan. Pangatlo, ang ilang uri ng farmed fish, frozen fish, o processed fish, tulad ng canned fish at salted fish, ay naglalaman ng maraming asin, preservatives, o heavy metals na nagpapataas ng presyon ng dugo, nagiging sanhi ng pagmamanas, at lalo pang nagdudulot ng pinsala sa glomeruli ng bato. Kaya, para sa mga malulusog na tao, ang pagkain ng isda ay mabuti, ngunit para sa mga may mahinang bato, ang pagpili ng isda ay hindi lamang tungkol sa sarap, kundi sa pagpili ng isda para sa malusog na pamumuhay. Kailangang malaman kung aling uri ang dapat kainin ng kaunti at aling uri ang ligtas na gamitin ng regular. Naaalala ko ang isang doktor na nagsabing malinaw,
Parehong isda, ngunit para sa mga may mahinang bato, maaari itong maging gamot o lason, kaya huwag baliwalain ito. Sa susunod na bahagi, malinaw kong ipapaliwanag sa inyo ang 4 na uri ng isda na angkop para sa mga may mataas na creatinine at 4 na uri ng isda na dapat iwasan o limitahan, lalo na sa gabi. Nakasubaybay pa ba kayo? Kung nakikinig pa, mangyaring mag-iwan ng komento na oo upang malaman kung magkasama pa tayo. Uri ng isda. Bilang 1, tilapia, mababa sa protina, mababa sa phosphorus, madaling tunawin, madaling i-absorb. Mga kaibigan, kung nag-aalala kayo kung anong isda ang mabuti para sa mahinang bato, ang tilapia ay isa sa pinakaligtas at pinakamadaling makita na pagpipilian. Hindi tulad ng mga isdang dagat na mataas sa protina at mineral, ang tilapia ay isdang tabang na may katamtamang dami ng protina, mababa sa purin, mababa sa phosphorus, at napakababa sa saturated fat. Ibig sabihin, hindi ito magpapabigat sa bato habang nagbibigay pa rin ng nutrients sa katawan. Para sa mga matatanda na may mahinang resistensya na nangangailangan ng sapat na protina nang hindi nagpapataas ng creatinine, ang tilapia ay isang mahusay na kandidato. Bukod pa rito, ang tilapia ay may malambot na texture ng karne, madaling tunawin, at hindi nagiging sanhi ng discomfort sa tiyan pagkatapos kumain. Ang bawat 100 gram ng isda ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 26 gram ng protina at mas mababa sa 17 mg ng phosphorus. Ang bilang na ito ay napakainam para sa mga nagkokontrol ng function ng bato. Naaalala ko si Aling Nena mula sa Laguna na nagbahagi, mula nang payuhan ako ng doktor na huwag kumain ng maraming pulang karne, lumipat ako sa steamed tilapia na may luya, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Hindi na tumataas ang aking creatinine at mas nabawasan ang pag-ihi ko sa gabi. Gayunpaman, mahalaga rin ang paraan ng pagluto, mga kaibigan. Para sa tilapia, pumili ng sariwang isda, huwag matagal na frozen, pagkatapos ay i-steam, lutuin sa isang light vegetable soup o i-braise ng bahagya sa turmeric. Huwag na huwag itong iprito dahil ang mantika ay lalong magpapagod sa bato, at tandaan na samahan ito ng brown rice o steamed vegetables para mapataas ang fiber at mabawasan ang pasanin sa bato sa panahon ng pagtunaw. Nakasubaybay pa ba kayo? Kung nakakain na kayo ng tilapia, mangyaring mag-iwan ng komento na isa. Kung hindi pa ninyo nasusubukan, mag-iwan ng hindi pa, at magmumungkahi ako ng ilang masarap at madaling lutuin na paraan na magaan para sa bato sa seksyon ng komento. Uri ng isda bilang 2, dalag snakehead fish. Anti-inflammatory, low toxin. Sinusuportahan ang pagpapagaling ng pinsala sa bato. Mga kaibigan, sa tradisyonal na gamot, ang dalag ay kilala bilang isang pampalakas na isda para sa mga bagong gumagaling mula sa sakit. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang dalag ay napakabuti rin para sa mga may mahinang bato o may mataas na creatinine. Bakit? Dahil ang karne ng dalag ay napakapayat, walang lansa, at lalo na mababa sa taba ngunit naglalaman ng maraming natural na omega-3 fatty acids. Ito ay mga nutrient na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, pagalingin ang nasirang tissue sa bato, at sabay na tumutulong na patatagin ang presyon ng dugo, isang mahalagang salik para sa mga pasyente ng bato. Lalo na, ang dalag ay halos walang purine, isang substance na maaring magpataas ng uric acid at magpabigat sa bato. Ang nilalaman ng phosphorus at potassium sa dalag ay mas mababa rin kaysa sa isdang dagat, kaya hindi ito magpapagod sa bato kapag kinain. Naaalala ko si Mang Pedring mula sa Iloilo, sinabi niya, "Nang matuklasan kong mahina ang aking bato, akala ko kailangan kong magdusa sa mahigpit na dieta at walang masarap na makakain. Ngunit pinayuhan ako ng doktor na kumain ng dalag na nilaga sa turmeric o lugaw na may dalag, na magaan sa tiyan at nakakatulong na makatulog ng mas mahusay. Pagkatapos ng 3 buwang regular na pagkain, bumaba ng husto ang aking creatinine. Gayunpaman, inuulit ko ang isang napakahalagang punto. Ang pagluluto ay dapat na magaan, kakaunti ang pampalasa,
at hindi ipiniprito. Ang aking mungkahi sa inyo ay nilagang dalag na may turmeric, lugaw na may dalag at basil, o dalag soup na may dahon ng mustasa na masustansya at madaling tunawin at nakakatulong din sa bato na makapagpahinga. Mga kaibigan, madalas ba kayong kumain ng dalag? Kung nakakain na kayo, mangyaring magkomento ng dalawa upang malaman ko kung sino pa ang nakakasubaybay dito. Kung hindi pa ninyo nasusubukan, iwanan ang salitang hindi pa at magpapadala ako ng simple, pinakamagaan na recipe para sa bato. Uri ng isda. Bilang 3, hito, catfish, malambot na karne, mababa sa protina, mababa sa phosphorus, kaibigan ng mahinang bato. Mga kaibigan, sa mga uri ng isdang tabang na angkop para sa mga may mahinang bato, ang hito ay isang pagpipilian na karapat-dapat isaalang-alang, bagamat hindi ito kasing popular ng dalag o tilapia. Ang hito ay may maraming perpektong katangian para sa mga nangangailangan ng pagbaba ng creatinine at pagbawas ng pasanin sa pagsala ng bato. Una sa lahat, ang hito ay isang uri ng isda na may malambot na karne, kakaunti ang tinik, napakadaling kainin, lalo na angkop para sa mga matatanda o mga may mahinang sistema ng pagtunaw. Ang karne ng hito ay may katamtamang dami ng protina, hindi masyadong mataas, kaya binabawasan ang presyon sa proseso ng pagsala ng dugo ng bato. Bukod pa rito, ang uri ng isda na ito ay may kalamangan na mababa sa phosphorus at potassium, dalawang mineral na madalas na kailangang kontrolin ng maingat ng mga may talamak na kidney failure. Mababa ang taba, mas madaling tunawin kaysa sa matatabang isda tulad ng salmon o mackerel. Matatagpuan sa maraming tradisyonal na pagkain na madaling lutuin tulad ng hito na may turmeric, hito sa maasim na sopas o steamed na may luya at dahon ng kalamansi. May isang lolo na 67 taong gulang mula sa Pampanga na nagmensahe sa akin, "May kidney failure ako, stage 2, at iniiwasan ko ang lahat ng pagkain, ngunit mula nang lumipat ako sa light-braised hito, mas gumaan ang pakiramdam ko, madali akong makatulog at hindi na ako madalas umihi sa gabi tulad ng dati." Ipaalala ko rin sa inyo, ang hito ay nabubuhay sa ilalim ng tubig, kaya kung hindi malinis ng maayos, madali itong magkaroon ng amoy ng lansa o putik. Kaya kapag niluluto, tandaan na lagyan ng coarse salt, hugasan ng suka o katas ng kalamansi, at blanch ng kaunti sa tubig na may luya upang maalis ang amoy. Kasabay nito, iwasan ang pagluto ng maalat o pagprito. Mas mainam na steam o i-braise ng bahagya sa luya at turmeric upang mapataas ang lasa ng hindi nakakasama sa bato. Nakasubok na ba kayo ng hito? Kung nakakain na kayo, mangyaring magkomento ng 3 sa ibaba. Kung hindi pa ninyo nasusubukan, tanungin ang inyong mga kamag-anak na mamalengke dahil ang isdang ito ay madaling makita sa mga palengke at napakamura rin. Uri ng isda, bilang 4, tilapia, lean protein, madaling tunawin, mababa sa sodium, mababa sa taba, ligtas na pagpipilian para sa mahinang bato. Mga kaibigan, ang huling isda sa listahan ng 4 na uri ng isda na ligtas kainin para sa mga may mahinang bato ay ang tilapia, red tilapia. Masasabing ito ay pamilyar na kaibigan sa hapagkainan ng maraming pamilyang Pilipino, lalo na sa mga rural na lugar o sa Southern Tagalog region. Ang tilapia ay isang uri ng isdang tabang, isang mahusay na pinagmumulan ng protina ngunit hindi masyadong mataas na nakakatulong sa mga pasyente na mapanatili ang enerhiya at kalamnan nang hindi nagiging labis na pasanin sa pagsala ng bato. Lalo na, ang nilalaman ng sodium at phosphorus sa tilapia ay medyo mababa na napakaangkop para sa mga nagkokontrol ng creatinine o may stage 2 o stage 3 kidney failure. Isang mahalagang katangian ng tilapia ay ang mababa nitong taba, matatag ang karne, matamis, at hindi nagiging sanhi ng bloating o hirap sa pagtunaw tulad ng ilang matatabang isda. Bukod pa rito, ang isdang ito ay naglalaman din ng omega-3, B12, at zinc na nakakatulong sa pagpapagaling ng nasirang tissue, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapatatag ng presyon ng dugo.
May isang lola mula sa Cavite na nagbahagi, mataas ang presyon ng dugo ko at ang creatinine ko ay palaging nasa 1.9. Pinayuhan ako ng doktor na maging maingat. Mula nang lumipat ako sa steam tilapia na may tanglad o light braised na may kamatis, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, mas naging stable ang aking mga resulta at masarap din ang tulog ko. Inirerekomendang paraan ng paggamit, i-steam ang isda na may luya, sibuyas at sausawan ng light soy sauce na masarap at hindi maalat. Magluto ng maasim na sopas na tilapia na may pinya at kamatis. Gumamit ng kaunting asin at huwag gumamit ng MSG. Kung ibrace ng bahagya sa turmeric. Huwag magdagdag ng patis o maraming asukal. Isang maliit na paalala, pumili ng sariwang isda, iwasan ang matagal ng naka-ice o frozen na isda dahil maaari itong maglaman ng maraming preservatives na hindi mabuti para sa bato. Gusto nyo bang kumain ng tilapia? Kung oo, mangyaring magkomento ng 4 upang malaman ko. At kung kumakain kayo ng ibang uri ng isda na mabuti para sa bato, mangyaring ibahagi rin. Baka makatulong kayo sa ibang nangangailangan. 5 bahagi. 4 na uri ng isda na dapat iwasan ng mga may mahinang bato. Matapos nating talakayin ang 4 na uri ng isda na ligtas at masustansya para sa mga may mahinang bato na maaaring kainin araw-araw, mga kaibigan, kailangan din nating tingnan ang isa pang napakahalagang aspeto. Dahil hindi lahat ng uri ng isda ay ligtas para sa pagod nating bato. May mga uri ng isda na kapag kinain ng isang beses lamang ay sapat na upang labis na mapagod ang bato, tumaas ang presyon ng dugo, tumaas ang creatinine, at maging sanhi ng pagmamanas at pagbaba ng function ng pagsala kung regular na ginagamit. At nakalulungkot, maraming matatanda ang kumakain ng mga uri ng isda na ito dahil sa pag-aakalang ligtas ang mga ito, masustansya, mura, at madaling lutuin. Kaya ano-ano ang mga ito? Agad kong ibabahagi sa inyo ang 4 na uri ng isda na dapat iwasan ng maaga ng mga may mahinang bato. Uri ng isda na dapat iwasan bilang isa, pinatuyong. Maalat na isda, mataas sa asin, madaling maging sanhi ng pagmamanas, tumaas na presyon ng dugo, lubhang mapanganib para sa mga may mahinang bato. Mga kaibigan, sa tradisyonal na lutuing Pilipino, lalo na sa probinsya, ang pinatuyong maalat na isda ay dating karaniwang pagkain na panlaban sa gutom dahil sa pagiging convenient, matagal ma-store at masarap kainin kasama ng mainit na kanin. Ngunit kung mataas ang creatinine ninyo, sinusubaybayan ang sakit sa bato o may kidney failure, ang pinatuyong maalat na isda ang unang pagkain na dapat iwasan. Bakit? Una, ang pinatuyong isda ay karaniwang binubuhusan ng maraming asin para sa preservation. May mga uri ng pinatuyong isda na naglalaman ng 3 hanggang 5 gramo ng asin sa bawat 100 gramo ng isda, halos katumbas ng dami ng asin na kailangan sa buong araw. Kapag ang isang taong may mahinang bato ay kumakain ng labis na asin, hindi nito kayang salain ng mabilis, na nagiging sanhi ng pagmamanas sa katawan, mataas na presyon ng dugo, pamamaga ng kamay at paa, at sa kalaunan ay maaaring maging sanhi ng heart failure. Pangalawa, ang pinatuyong isda ay karaniwang may protina na nagbabago dahil sa proseso ng pagpapatuyo, na kapag pumasok sa katawan ay gumagawa ng mas maraming nitrogenous toxins na nagpapataas ng creatinine ng mabilis. Ang nakakabahala ay maraming matatanda ang kumakain ng pinatuyong isda ng regular nang hindi alam na nilalason nila ang kanilang bato araw-araw. Minsan, pinayuhan ko ang isang lolo sa Batangas. Sinabi niya, sanay akong kumain ng pinatuyong isda at araw-araw ay kumakain ako ng kalahating tuyong isda na niluto sa sili. Nang magpa-eksamin ako, lumampas sa 2.4 ang creatinine ko. Nang muling magtanong ang doktor, saka ko lang naintindihan na dahil sa napakalat ng tuyong isda. Bukod pa rito, maraming pinatuyong isda sa palengke ang may artificial coloring, borax at preservatives
na lalong mapanganib para sa mga may problema sa atay at bato. Payo, kung talagang gusto ninyo ang pinatuyong isda, gumawa ng sariling pinatuyong isda sa bahay, lagyan ng kaunting asin, at huwag muling iprito. Ngunit pinakamahusay na iwasan ito ng lubusan dahil kahit isang maalat na pagkain ay sapat na para mapagod ang bato ng maraming oras. Mga kaibigan, mayroon pa ba sa inyo na kumakain ng pinatuyong isda linggo-linggo? Kung nakakain na kayo ng pagkaing ito, mangyaring magkomento ng 5 upang malaman ko. At kung magpasya kayong huminto mula ngayon upang protektahan ang inyong bato, talagang masaya ako para sa inyo. Uri ng isda na dapat iwasan. Bilang 2, farmed salmon. Mukhang sosyal, ngunit hindi. Angkop sa mga may mataas na creatinine. Mga kaibigan, ang salmon ay itinuturing ng marami bilang gintong pagkain dahil sa aman sa omega, 3 at magandang protina, ngunit ang pagkakaiba ay nasa pinagmulan. Ang wild-caught salmon ay talagang mabuti, ngunit ang farmed salmon, lalo na ang murang uri sa merkado ngayon, ay ibang usapan. Una, ang farmed salmon ay may mas mataas na nilalaman ng taba, lalo na ang saturated fat na hindi mabuti para sa cardiovascular health. Para sa mga may mahinang bato, ang pagkuha ng sobrang taba sa katawan ay magpapagulo sa metabolismo, kaya nagiging mas mabigat ang pasanin sa bato, ang organ na mahina na ay lalo pang overloaded. Pangalawa, ang farmed salmon ay may mataas na phosphorus at purine. Ito ay dalawang salik na napakahalaga para sa mga nasa panganib ng kidney failure. Ang mataas na phosphorus ay nagpapataas ng panganib ng vascular calcification na nagiging sanhi ng pangangati, osteoporosis at pagbaba ng function ng pagsala ng bato. Ang purine naman ay nagiging uric acid na madaling humantong sa gout at lalong nagdudulot ng pinsala sa bato. Pangatlo, maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang farmed salmon ay karaniwang pinapakain ng commercial feeds na maaaring magkaroon ng nalalabi na antibiotics at heavy metals kung hindi mahigpit na kontrolado. Ito ay masamang nakakaapekto sa atay, bato at immune system lalo na sa mga matatanda. Maraming pasyente ang nagbahagi na kumakain sila ng salmon linggo-linggo para sa sustansya, ngunit hindi nila alam na patuloy na tumataas ang kanilang creatinine at ang pakiramdam ng pagkapagod at pamamaga ng paa ay lalong lumalala hanggang sa itinigil nila ang salmon at pinalitan ng madaling tunawin na isdang tabang saka lang unti-unting bumuti ang kanilang kondisyon. Mga kaibigan, madalas ba kayong kumain ng salmon? Kung nakakain na kayo ng farmed salmon nitong nakaraang buwan, magkomento ng 6 upang malaman ko. At tandaan, kung gusto ninyong kumain ng salmon, unahin ang wild-caught at sertipikadong uri at gumamit ng napakalimitadong dami, hindi hihigit sa 1 beses sa 1 linggo. Huwag hayaang ang isang mamahaling pagkain ay magpabayad sa inyong bato, mga kaibigan. Uri ng isda na dapat iwasan. Bilang 3, canned fish, pre-packaged fish. Mga kaibigan, mayroong isang pagkain na napaka-convenient para sa maraming matatanda kapag namimili. At iyon ay ang delatang isda, pre-cooked fish o pre-packaged fish sa supermarket. Buksan lang ang lata, painitin ng ilang minuto at mayroon ka ng pagkain. Ngunit para sa mga may mahinang bato at mataas na creatinine, ito ay isang mapanganib na patibong. Ang delatang isda ay karaniwang inihahanda kasama ng maraming pampalasa, preservatives, asin, asukal, flavor enhancers, color stabilizers, at artificial flavors. Kaya, ang nilalaman ng sodium at phosphorus sa delatang isda ay napakataas at maaaring 2 o 3 beses pa sa karaniwang sariwang isda. At tulad ng babala ng isang kidney specialist, kapag ang dami ng asin at phosphorus ay labis na naipon, ang bato ay magiging overloaded, hindi nito kayang salain ng mabilis na magreresulta sa edema, mataas na presyon ng dugo, tumaas na creatinine, at sa kalaunan ay kidney failure. Hindi lamang iyon, ang ilang uri ng delatang isda ay naglalaman din ng trans fats upang mapanatili ang lasa ng mas matagal. Ang uri ng taba na ito
ay hindi lamang nagpapataas ng blood fat, kundi nagiging sanhi din ng pamamaga ng mga daluyan ng dugo sa bato na nagpapabilis sa pagbaba ng kakayahan ng glomeruli na salain. Isa pang mahalagang punto, ang delatang isda ay karaniwang gawa sa mga payat na isda, maliliit na isda, o miscellaneous fish, na mura, hindi malinaw ang pinagmulan, at may panganib ng nalalabi na mercury o heavy metals na napakamapanganib para sa mga matatanda, lalo na ang mga sumasailalim sa dialysis o may underlying diseases. Sa makatuwid, kung may mahina kayong bato, iwasan ng lubusan ang delatang isda o pre-packaged fish. Gaano man ito ka-convenient, hindi ito karapat-dapat ipagpalit sa kalusugan ng bato. Mga kaibigan, gumagamit pa ba kayo ng delatang isda sa inyong pang-araw-araw na pagkain? Kung nakakain na kayo nitong linggong ito, magkomento ng pito upang malaman ko at makapagbigay ng mas detalyadong paalala. At kung mayroon kayong kamag-anak na regular din itong ginagamit, tandaan na ibahagi sa kanila ang video na ito. Uri ng isda na dapat iwasan. Bilang 4, isdang dagat, deep sea, fish, tuna, swordfish, malaking mackerel. Mga kaibigan, ang isdang dagat ay isang pamilyar na pagkain para sa marami, lalo na ang tuna, swordfish o malalaking mackerel. Mukhang masustansya dahil sa aman sa omega-3. Ngunit para sa mga may mataas na creatinine at mahinang bato, ito ay mga uri ng isda na dapat iwasan ng lubusan. At ipapaliwanag ko ng malinaw ang dahilan. Una, ang deep sea fish na matagal nang nabubuhay ay karaniwang naglalaman ng mataas na mercury at heavy metals. Bagamat ang mga substansyang ito ay hindi malinaw na nakakaapekto sa malulusog na tao, para sa mga may mahinang bato, hindi nito kayang salain ng buo ang mga toxins na ito at sa paglipas ng panahon ay maiipon na makakasama sa nervous system at cardiovascular system at sabay na magpapataas ng creatinine sa dugo. Pangalawa, ang deep sea fish tulad ng swordfish o malalaking mackerel ay may napakataas na protina at phosphorus. Kapag labis na pumasok ang dalawang substansyang ito sa katawan, labis nitong mapapagod ang bato upang iproseso na madaling maging sanhi ng overload at mapabilis ang proseso ng kidney failure. Maraming kidney specialist ang nagpapayo na kumain lamang ng isda na may madaling tunawin na protina, mababa sa phosphorus at iwasan ng lubusan ang regular na paggamit ng deep sea fish. Bukod pa rito, dahil sa malalayong lugar ng pangingisda, ang deep sea fish ay karaniwang inaalagaan gamit ang mga kemikal o inilalagay sa yelo ng maraming araw na madaling makabuo ng histamine at nakakapinsalang amines para sa mga may mahinang bato na maaaring maging sanhi ng allergic reactions o magpapataas ng pasanin sa pagsala. Kaya mga kaibigan, kahit na masarap at masustansya ang deep sea fish para sa malulusog na tao, para sa mga may mahinang bato, ito ay isang malaking pasanin. Palitan ito ng isdang tabang, isdang ilog, at isda na mababa sa protina at madaling tunawin. Nakakain na ba kayo ng tuna o malalaking mackerel nitong nakaraang buwan? Kung oo, magkomento ng 8 upang malaman ko. Upang mula ngayon ay paalalahanan natin ang isa't isa na unti-unting iwasan ang mga ito. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Baka matulungan ninyo ang isang tao na mabawasan ang pasanin sa kanilang mahinang bato. 5 bahagi. 3 ginintuang panuntunan sa pagkain ng isda para sa mga may mahinang bato. Mga kaibigan, napag-usapan na natin ang 4 na uri ng isda na dapat kainin at 4 na uri ng isda na dapat iwasan kapag mahina ang bato at mataas ang creatinine. Ngunit marahil ang pinakamahalaga sa lahat ay kung paano kumain ng isda upang maging magaan sa bato. Ang isda ay mabuti, ngunit ang maling pagkain ay nagiging double-edged sword na nagpapahirap sa bato at patuloy na nagpapataas ng creatinine. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang 3 ginintuang panuntunan sa pagkain ng isda upang matiyak ang nutrisyon habang nakakapagpahinga ang bato. Panuntunan bilang 1, magluto ng hindi maalat, huwag
huwag magprito, huwag magluto ng maalat. Ang steamed fish, nilagang isda na may luya ay mabuti para sa bato. Ngunit ang pritong isda, maalat na nilagang isda o maanghang na sarsa ay naglalaman ng sobrang asin at mantika na siyang kaaway ng bato. Ang sobrang asin ay nagiging sanhi ng pagmamanas, mataas na presyon ng dugo. Ang mantika ay nagiging sanhi ng pagbara ng mga daluyan ng dugo at mas kailangang magtrabaho ang puso. Hindi pa kasama ang pritong isda na gumagawa ng nakakapinsalang oxidants, lalo na kung ang mantika ay ginamit ng paulit-ulit. Marami akong nakilalang pasyente na akala nila ay mabuti ang pagkain ng isda, kaya kumain sila ng inihaw na isda sa buong linggo hanggang sa mamaga ang kanilang mga paa at pagod sila, at nang magpatingin sa doktor, mas humina ang kanilang bato. Kaya tandaan na kumain ng isda, ngunit dapat ay hindi maalat, malinis at malusog upang maging tunay na mabuti para sa bato. Panuntunan. Bilang 2, kumain ng kaunting dami, maximum na 2 o 3 beses na isda sa isang linggo. Mga kaibigan, ang protina mula sa isda ay protina pa rin, at kapag pumasok ang protina sa katawan, kailangang salain ng bato ang mga dumi mula dito, kasama na ang creatinine. Kung kumakain kayo ng isda araw-araw o labis na kumakain ng isda sa isang pagkain, para na ring pinagtatrabaho ninyo ang bato ng labis ng walang pahinga. Ayon sa rekomendasyon para sa mga may mahinang bato, dapat lamang kumain ng isda 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Bawat oras ay hindi hihigit sa atina hanggang 100 gramo ng lutong isda, at dapat itong ipamahagi ng pantay-pantay at hindi pagsamahin sa isang araw. Sa ganitong paraan, sapat ang nutrients at nababawasan ang pasanin sa bato. Ang labis na pagkain na nagpapataas ng creatinine ay magkakaroon ng kabaligtarang epekto. Panuntunan. Bilang 3, palaging nilaga o steamed. Huwag inihaw sa uling. Huwag kumain ng kilawin, raw fish. May isang pasyente na nagtanong sa akin, masarap din ang inihaw na isda. Okay lang ba? Sa totoo lang, may problema. Mga kaibigan, ang isda na direktang inihaw sa uling ay karaniwang gumagawa ng mga substansya na nakakasama sa mga daluyan ng dugo at bato. Lalo na kung inihaw ng labis, ang nasunog na bahagi ay lalong lason. Kung tungkol naman sa kilawin, ang hilaw na isda ay nagtatago ng maraming uri ng bakterya at parasito. Ang mga may mahinang bato ay mahina na ang immune system, at kapag kinain ito, madaling makakuha ng impeksyon, pananakit ng tiyan at pagtatae. Kaya, ang pinakaligtas na paraan ay ang paglaga o pag-steam ng isda na madaling tunawin at pinapanatili ang pinakamaraming nutrients. Maaaring magdagdag ng ilang hiwa ng luya at sibuyas upang mapataas ang lasa. Masarap na iyon. Sa kabuuan, mabuti ang isda, ngunit kailangang malaman kung paano kainin ng tama upang maging malusog ang bato. Tandaan mga kaibigan, magluto ng hindi maalat, iwasan ang pagprito, pagluto ng maalat, at pag-ihaw. Kumain ng sapat, 2 o 3 beses sa isang linggo. Nilaga, steamed, walang kilawin, walang inihaw sa uling. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, huwag kalimutan na mag-iwan ng komento na salamat upang malaman kung nakakatulong ako sa isang tao. At tandaan na ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay dahil ang kalusugan ng bato ay isang bagay na hindi maaaring ipagpaliban. Mga kaibigan, alam kong kapag mahina ang bato, ang pagkain araw-araw ay nagiging isang alalahanin. Lahat ay kailangang isaalang-alang, nakakasama ba ito sa bato, magpapataas ba ito ng creatinine, at ang isda na inaakala nating masustansya ay nangangailangan din ng maingat na pagpili, lalo na kapag matanda na tayo. Ngunit sa pamamagitan ng video na ito, umaasa akong maiintindihan ninyo ang isang bagay. Hindi na kailangang magdusa sa mahigpit na dieta. Kailangan lang kumain ng tama upang maging mas malusog ang bato. Hindi lahat ng isda ay mabuti. Hindi lahat ng mamahaling isda, imported na isda ay angkop. Minsan,
Ang isang simpleng tilapia o isang light fish soup ay siyang gamot na nakakatulong sa bato na makapagpahinga at makapagpatatag ng creatinine. Sa kabilang banda, ang maalat na pinatuyong isda, farmed salmon, dilatang isda o deep-fried golden brown na isda, bagamat masarap, ay isang pasanin para sa mga may mahinang bato na mahirap dalhin. Mga kaibigan, hindi ako doktor, ngunit naniniwala ako na ang paggaling ay nagsisimula sa kaalaman at sa sariling pagiging proaktibo. Bawat pagkain, bawat subo, kung nauunawaan at pinipili ng maingat, ay magiging isang magaan na gamot, walang reseta, walang injection, ngunit nakakatulong pa rin sa katawan na gumaling araw-araw. Kaya kung nakita ninyong kapakipakinabang ang mga ibinahagi sa video na ito, mag-subscribe sa channel upang makapanood pa ng maraming video tungkol sa tamang pagkain at pamumuhay para sa mga may mahinang bato, at gusto ko ring marinig ang inyong mga ibabahagi. Mangyaring magkomento kung anong uri ng isda ang madalas ninyong kinakain at kung paano tumutugon ang inyong katawan upang makapagpalitan tayo ng ideya at mas maunawaan ang isa't isa. Sa huli, nais kong ipadala ang aking pagbati sa inyong lahat para sa patuloy na kalusugan, kaligayahan, at upang makapili kayo ng tamang pagkain na makakasama upang ang inyong bato ay makahinga ng payapa araw-araw.